Kaibigan, kailan ka huling nakinig at sumunod sa sinabi ng Diyos sa iyo? Yung hindi ka nagbigay sa Kanya ng katwiran para hindi mo mai-apply yung sinasabi niya? Kaibigan, patuloy ka ba na nag-aaral ng salita ng Diyos? Gustong-gusto mo pinag-uusapan yung malalalim na Bible study, pero nakakaligtaan mo yung simpleng lesson na may commitment ng pagsunod gaya ng life application and missional guide natin. Meron ka bang istorya sa buhay na sa halip na magtiwala at sumunod ka sa Diyos, ay sinunod mo ang iyong sariling pangunawa? Ano ang naging resulta nito? Meron ka bang natutunan sa desisyon mo na ito? Nakikita mo ba ang sarili na kino-question mo ang iyong pananampalataya? Ano sa tingin mo ang dahilan ng iyong pagdududa? Paano nito naaapektuhan ang relasyon mo sa Diyos? Narealize ko habang nagkakaedad tayo o kaya dumadaan ang maraming taon, simula nung tayo ay naging Kristiyano, ay may tendency tayo na i-complicate natin yung ating pananampalataya. Nag-over-analyze tayo, nag-over-explain tayo ng mga verses hanggang sa nagra-rationalize na tayo bandang huli para lang i-justify yung ginagawa natin. Alam mo kaibigan, simple lang naman ang dapat nating pananampalataya. Sabi nga, kailangan natin magkaroon ng childlike faith. Imaginein mo ito, kung anong mangyayari sa ating mundo kung ang lahat ng mananampalataya ay simple lang. Maniniwala siya na mahal siya ng Diyos, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, tapat ito sa kanyang pangako at hindi pwedeng magsinungaling. At dahil dito ay kahit anong iuutos ng Diyos ay susunod siya ng walang question. Grabe ano? Ano kaya mangyayari sa ating mundo? Nako, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mamahalin natin ng bawat isa, pati na yung ating kaaway. Walang Sunday Christian lang. Lahat gumagawa ng alagad at nagbabahagi ng mabuting balita. Bakit? Kasi hindi ka na magko-question. Kasi simple lang ang pananampalataya mo. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo agad. Wala nang baka ganito, baka ganyan. Na-realize ko kaya natin ino-overcomplicate yung ating pananampalataya ay dahil hindi natin mayakap yung childlike faith. Hindi natin mapakawalan yung kagustuhan nating kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya minsan ang hirap magmahal ng kaaway kasi hindi mo matanggap na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay wala ring kondisyon. Ino-overcomplicate mo ang sinabi ng Diyos na mahal ka niya kahit makasalanan ka pa, na pinatawad ka niya kaya dapat magpatawad ka din. Hindi pwede yan. Diyos siya kaya pwede siya magpatawad, ako tao lang. Kaibigan, hindi ganyan ng childlike faith. Ang childlike faith ay sasabihin mo na, Lord, dahil pinatawad mo ako, minahal mo ako kahit makasalanan pa ako, patatawarin ko din yung nagkasala sa akin. Kahit gaano pa kabigat ang kanyang kasalanan sa akin. Yun lang pong malaman kong mahal mo ako, sapat na. Kaya salamat po sa pagpapatawad nyo sa aking kasalanan. Alam mo, kapag ganito ang ating pananampalataya, mababawasan yung stress natin sa buhay. Magkakaroon tayo ng joy. Mas lalago tayo. Makakatulog tayo ng merong peace dahil alam natin na ang Diyos na nagmamahal sa atin ang magpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Narealize ko yung aking mga anak, ang sarap nila matulog sa gabi. Hindi nila pinoproblema kung may kakainin ba sila bukas, kung meron pa ba silang matutulugan. Hindi, kasi alam nila na mahal sila ng kanilang magulang at gustong ibigay ng kanilang magulang ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya nga, natutuwa ako sa aking mga anak kasi kapag meron akong sinabi, tinatrato nila ito bilang wisdom at tinatandaan nila ito at sinusunod. Na-realize ko, ganito yung childlike faith na kailangan natin. Ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus na katangian ng meron ng isang bata para makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Marcos 10:13-15, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata
ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, yung mga alagad ay binawalan na lumapit yung mga bata sa Panginoong Hesus. Pero tingnan mo, ano yung naging reaksyon ng Panginoong Hesus? Nagalit siya. Bakit? Kasi sabi niya, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Grabe, meron pananampalataya ang mga bata na kailangan nating gayahin kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo kayang tanggapin na kagaya ng pagtanggap ng bata sa kaharian ng Diyos, ay hindi ka makakapasok dito. Kung palagi ka nangangatwiran, faith lang? Hindi pwede yan. Kailangan ko padagdagan ng mabuting gawa o pagsunod sa 10 Commandments para maligtas. Kaibigan, tama lang na gawin mo mga inuutos sa iyo ng Panginoong Hesus, pero kung yan ang paraan na pinaniniwalaan mo na makakapagligtas sa iyo, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Simple lang ang sinasabi ng Diyos. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dito ay ang sino mang sumasampalatay sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating i-complicate ang kaharian ng Diyos. Huwag nating i-overanalyze ang talata at dagdagan pa ito at pangatwiranan. Sabi sa Romans 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan ay kaloob o regalo. Ang regalo ay libre. Ang sabi diyan ay walang bayad. Kung sinasabi mo na gagawin ko ito, gagawin ko yan, susundin ko ito para maligtas, ay ang ginagawa mo, binabayaran mo na ang buhay na walang hanggan. Kadalasan dahil sa dami ng narinig natin sa social media at sa dami ng ating kaalaman at karanasan, ay nahihirapan tayo na tanggapin ng buhay na walang hanggan, na ito ay regalo at walang bayad, na kailangan mo lang manampalatay sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, at kapag ginawa mo ito ay lilinisin ka sa iyong kasalanan at gagawing matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, gayahin nyo ang mga bata. Now, paano ba tumanggap ng regalo mga bata? Nako, grabe, sabik na sabik yan pag may regalo. Tuwang-tuwa yan. Bukas na bukas ang palad. Tatanggapin niya yan agad. Thank you po. Salamat po. Hindi yan mag-iisip na paano ko po kayo mababayaran dito sa regalo nyo. Kawawa naman po kayo, nagastusan pa kayo nang wala sa oras. Hayaan nyo po, pag may iutos kayo sa akin, gagawin ko po para makabayad man lang ng utang na loob para quits po tayo. Kaibigan, wala kang maririnig sa mga bata na ganon. Hindi sila mga ngatwiran, meron silang childlike faith. Thank you po. Salamat po. Ang ganda po ng binigay niyong regalo. Salamat po. Ganun lang kaibigan. Simple lang ang faith. Huwag natin itong i-complicate. Now, ang childlike faith ay hindi lang natin mapapakita sa pagtanggap ng regalo sa ating buhay na walang hanggan. Kung hindi, sa lahat ng area ng buhay natin, ito din ang magpapalakas sa iyo upang makalaban ka sa challenges ng buhay. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin palalaguin yung ating sarili upang magkaroon tayo ng childlike faith? Kung bago ka sa channel na ito, tapusin mo ang mensahe na ito sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng bagong sigla sa iyong pananampalataya sa Diyos. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita
sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group ay mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa ating topic. Paano ba natin palalaguin yung ating childlike faith sa ating buhay? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. Ang acrostic natin ay TOW. T-O-W. Yung T, trust confidently. O, open to learning. W, wonders with O. So number 1, paano natin palalaguin yung ating childlike faith? Trust confidently. Magtiwala tayo sa Diyos ng may buong kumpiyansa. Sabi sa mga Kawikaan 3:5, kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ang childlike faith ay hindi yung nagtitiwala sa sariling karunungan. Kung hindi nagtitiwala sa Diyos, kailangan nating lumapit sa Diyos na merong pusong nagtitiwala at pusong umaasa sa Kanya na kagaya ng isang batang nakaasa o nakadepende sa kanyang magulang. Ang ibig sabihin, isasantabi natin yung pride. Ayoko lumapit sa Diyos kasi alam ko na ang lahat ng meron ako ngayon galing sa pagsisikap ko at talino. Ayoko lumapit sa Diyos kasi may ginagawa pa akong mali. Narealize ko na kaya ayaw lumapit ng isang tao sa Diyos ay dahil hindi siya naniniwala na mas alam ng Diyos ang tamang direksyon para sa kanya, na kayang ayusin ng Diyos ang sitwasyon ng isang tao kung magtitiwala lamang ito sa Kanya. Kaya kaibigan, para mapalago mo sa iyong buhay ang childlike faith, ay isasantabi mo yung pagdududa. Isasantabi mo yung self-sufficiency at isusuko mo ang iyong buong buhay sa Diyos. Pero ang tanong, paano ka matututong magtiwala sa Diyos? Kailangan mo siyang makilala ng lubusan. At huwag mo sabihin, kilala mo na siya dahil tumanggap ka na sa Kanya. Maraming taon na nakalipas. Kaibigan, hindi mo kailanman makikilala ng kumpleto ang isang infinite na Diyos sa pamamagitan ng iyong finite mind. Kailangan mo palaguin ng tuloy-tuloy ang iyong pagkamangha sa Diyos. Kailangan mo palaguin ng iyong curiosity. Yung patuloy mong paghahanap sa Diyos araw-araw na inaasahan mo na meron ka pang matututunan na bago patungkol sa Kanya araw-araw. Kaya nga dahil curious ka, ay excited ka na gumising sa umaga at makipag-usap sa Kanya. Kaibigan, ito yung childlike faith. Kailan ka nanalangin at sinabi mo sa Kanya, Lord, excited po ako. Gusto pa kitang mas makilala araw-araw. Ihayag mo sa akin ang iyong sarili. Babasahin ko po ang salita mo at ipaintindi mo sa akin. Hindi po kita lubusang nakikilala. Alam ko, marami pa ako matututunan at malalaman tungkol sa iyo. Kulang ang buhay ko para makilala kita ng lubusan. Kaya gusto kitang makilala ng tuloy-tuloy araw-araw. Tulungan niyo po ako. Kaibigan, kailan ka nagkaroon ng ganong sense of curiosity sa Diyos? Na alam mo na merong mga mystery na hindi mo pa nalalaman. At gusto mo siyang makausap at makasama sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible. Ganito ang ibig sabihin ng childlike faith na nakadepende sa Kanya at nagtitiwala ng buong puso. Kaya kaibigan, tignan natin yung ating sarili. Minsan ba iniisip natin na busy na ako, Lord, total D-group leader naman ako o kaya D-group member naman ako. Okay lang na paminsan-minsan na lang ako nakakapag-quiet time. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at gusto niyang ihayag ang Kanyang sarili sa iyo. Gusto niyang makasama ka at mas ma-delight ka sa Kanya kaysa sa mga activity na ginagawa mo. Gusto niyang sa Kanya ka magkaroon ng kaligayahan, na ma-enjoy mo ang pananatili mo sa Kanyang presensya, na ituturing mo itong pinakamahalaga sa iyong buhay at hindi ang kung ano pa man ang gagawin mo. Bakit?
Dahil sa Kanya ka nakaasa, sa Kanya manggagaling ang gagawin mo sa araw na iyon, sa Kanya manggagaling ang power, sa Kanya manggagaling ang provision, sa Kanya manggagaling ang kakayanan mong magmahal ng walang kondisyon, sa Kanya manggagaling ang lakas na kailangan mo para mapagtagumpayan mo ang panibagong challenges ng buhay at marami pang iba. Kaibigan, ganito ang isang bata na lahat ng pangangailangan niya ay inaasa niya sa kanyang magulang. Ganun ang childlike faith na inaasahan ng Diyos sa iyo. Hindi ka mag-overthink, hindi ka mag-overanalyze ng mga sitwasyon kung hindi isi-simplify mo ang iyong faith. Father God, ito po yung problema ko, pero nagtitiwala po ako sa inyo. Masakit po ito, pero ito po yung aking panalangin. Salamat po sapagkat alam ko na sasagutin niyo po ako. Nakakalungkot kasi ang problema ay habang tumatanda tayo ay may tendency na i-complicate natin ang mga bagay-bagay. Pero sinasabi ng Diyos sa atin na relax, tandaan mo lang itong 4 na bagay. Mahal kita, nagsasabi ako ng totoo, gagawin ko ang tama, at tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Simple lang, paniwalaan mo lang yung 4 na ito, kaibigan, at matututunan mo ang childlike faith. Si David ay isang 2 years old na bata. Siya ay mayroong leukemia at dinala siya ng kanyang nanay sa Massachusetts General Hospital sa Boston para magamot ni Dr. Truman, na espesyalista sa paggamot ng cancer sa dugo. At sabi ni Truman na ang chance ng bata ay 50-50. Pero ganun pa man ay pinagpatuloy pa din nila ang gamutan. At isang araw, nung 3 years old na si David, ay dinala ng kanyang nanay yung anak niya kay Dr. Truman para magkaroon ng spinal tap. At ipinaliwanag niya sa kanyang anak na yung gagawing procedure ay sobrang painful nito. Sabi niya, magtiwala ka lang kay Dr. Truman. Mahal ka niya. Masakit man yung gagawin niya pero para yun sa ikabubuti mo. Halos 3 nurse ang humawak kay David para mapigilan ito. At talagang sumigaw siya at umiyak na sobra dahil sa sakit ng procedure na ginawa sa kanyang spine. At nung natapos na ay pawis na pawis siya at punong-puno ng luha na tumingin sa doktor. Sabi niya, salamat po Dr. Truman sa pain na naranasan ko. Kaibigan, ganito yung childlike faith. Nagtitiwala ka na sa kahit anong pinagdadaanan mo, nagtitiwala ka na sa kahit anong pain, ay meron itong purpose. At hindi nagsisinungaling ang Diyos na aayusin niya ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Ito ang ibig sabihin ng trusting confidently. Now, ano-ano ba ang characteristics ng isang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa? Una, being dependent on God. Sabi sa Mateo 6:31-33, kaya nga huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin, anong aming kakainin, anong aming iinumin, at anong aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga hentil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sabi dito ay huwag ka mabalisa na baka kapusin ka ng kakainin, kapusin ka ng iinumin, o mawawalan ka ng susuotin, o kung anuman ang pangangailangan mo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung mga hintil, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yan yung mga inaalala nila. Ito yung mga inuuna nila. Ito yung mga priority nila. Pero ikaw, hindi mo kailangang i-prioritize itong mga bagay na ito. Oo, kailangan mo magtrabaho. Pero hindi mo kailangan mag-alala at ubusin ng oras mo dyan. At hindi ka na magkakaroon ng time na hanapin ng Diyos. Bakit? Kasi kung hahanapin mo muna ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, uunahin mo siya sa buhay mo, ay makakasigurado ka na ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangailangan mo. Baligtad kasi ito. Ito yung priority ng mga hentil. Sa kakahanap nila ng kanilang buhay, lalo sila mawawalan nito. Pero ikaw, sa kakahanap mo sa Diyos, sa pagdepende mo sa Diyos, sa pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos, sa pagtitiwala sa Kanya na Siya ang magbibigay ng pangangailangan mo, ay lalo kang magkakaroon ng meaningful na buhay. Kaya ito yung tanong, kaibigan, imaginein mo, ang maraming taon na lumipas simula noong nakilala mo ang Panginoong Hesus. Sumablay na ba siya sa pagbigay ng pagkain para sa iyo?
Sumablay na ba siya nung kailangan mo bayaran ng iyong bills? Sumablay na ba siya nung hirap na hirap ka dahil meron ka ng karamdaman at humiling ka ng kagalingan sa Kanya? Sumablay ba siya nung ikaw ay lugmok sa kasalanan? Di ba hindi? Siya ay namatay para sa iyo, para malaman mo kung gaano Kanya kamahal. Naranasan mo na ba na biglang may dumating sa iyong blessing na hindi mo inaasahan? Kaya nga kung naranasan mo na ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, ay hindi mo kailangan mag-alala. Kung hindi matuto ka, magdepende sa Kanya. Pangalawa, ang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa ay having hope in God. Ang mga bata ay palagi may pangarap. Para sa kanila, ang lahat ay posible. Palagi silang may pag-asa sa buhay. Pwedeng gusto niya maging firefighter, athlete, doktor o singer, walang ibang boses siyang naririnig na nagsasabi sa kanya na wala yan, hindi mo yan kaya. Sa halip, ang kanyang magulang, ini-encourage pa siya. Kaya mo yan anak, sige pagbutihan mo. Na-realize ko na makakaranas tayo ng trials at mawawalan tayo ng pag-asa at iisipin mo na wala na talagang pag-asa para sa pangarap ko. Kaibigan, ang hope o pag-asa ay isang bagay na hindi dapat mawala sa atin. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus, ay meron tayong hope. Meron tayo ng pinakadakilang hope at pinakaimportanting hope sa buong mundo. At ito yung dapat na hindi mawala sa atin. Mas malaki at makatotohanan ang hope na ito kaysa sa material na bagay. Mas malaki ito kaysa sa success ng iyong career. Mas dependable ito kaysa sa iyong relasyon o business connections. Mas maaasahan mo ito kaysa sa mga kaalyado mo sa politika. Mas maaasahan mo ito kaysa sa technological advances na alam mo. Mas maaasahan mo ito kaysa sa physical appearance mo. Kaibigan, ang lahat ng ito ay nawawala, naluluma, natatapos o nananakaw. Pero ang sinasabi ko sa iyong hope na pinakamatibay at pinakamakatotohanan ay ang hope o pag-asa sa Diyos. Bakit ito yung pinakadakila? Dahil hindi ito nakabase sa material na bagay, kundi nakabase ito sa pangako ng Diyos na hindi pwedeng sumablay. Kaibigan, ang hope natin sa pangako ng Diyos ay hindi imbento ng tao. Hindi ito computation ng tao. Hindi ito estimates ng mga scientists. Kung hindi ito ay pangako ng Diyos. Kaya pag meron ka nito ng ganitong hope na nakabase sa pangako ng Diyos, pwede kang maging ilaw dito sa madilim na mundo. Pwede kang maging daluyan ng encouragement para sa mga nalulungkot, para sa mga nawawalan ng pag-asa, para sa mga naghahanap ng katotohanan, para sa mga naghahanap ng totoong buhay. Kaibigan, ang childlike faith ay pagkakaroon mo ng hope o pag-asa na galing sa Diyos. Pangatlo, ang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa ay believing that God has the power to do anything. Ang nagtitiwala sa Diyos ay naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kahit ano. Ang childlike faith ay pagkilala mo na yung mga imposibleng bagay ay hindi mo magagawa sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Kung hindi ito ay magagawa mo lang sa pamamagitan ng lakas na galing sa Diyos. Ang iyong childlike faith ay pagbabalik mo sa Diyos ng kapurihan sa tuwing ikaw ay merong na-accomplish. Sinasabi mo, Lord, it's about your ability. It's about your strength. Hindi po ito tungkol sa aking lakas. Lahat po ng imposibleng bagay, hindi ko po magagawa. Pero wala pong imposible sa inyo. Kayo ang may gawa nito. Ibigan, ano yung struggle mo na pinagdadaanan ngayon? At sinasabi mo, hindi ko po ito kaya, Lord. Anong mga challenges ang pinagdadaanan mo na mas malaki kaysa sa kaya mong pamahalaan? Anong problema ang pinagdadaanan mo na tanging ang Diyos lang ang may kakayahang gumawa ng solusyon para dito? Kaibigan, sinasabi ngayon sa iyo ng Diyos, walang imposible sa taong nananampalataya sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung ang pananampalataya mo ay nasa abilidad ng Diyos, then hindi mo kailangan mag-worry. Pero kung ang pananampalataya mo ay nasa kakayahan mo na gumawa ng paraan, kakayahan mo na dumiskarte, kakayahan mo na humingi ng tulong sa iba't ibang tao, naku kaibigan, dyan ka mag-alala dahil mabibigo ka. Kuya Mike, paano kung ganito yung mangyari kinabukasan? Paano kung hindi niya gagawin yung inaasahan ko sa kanya? Paano na ito? What if?
Kaibigan, isang tabi mo muna yung mga what if dahil walang imposible sa Diyos. Siya ang bahala dyan. Ang sinasabi niya, ako unahin mo at siya ang bahala sa iyong what if. May mga nanghihingi ng tulong sa atin pero sinasabi ko lagi, hinahanap mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Kasi maaari kitang matulungan pansamantala pero hindi ito sasapat. Pero kung uunahin mo ang Diyos, hahanapin mo ang kanyang kaharian at katuwiran, ay siya ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Kaya sabi ko, sumali ka sa D-Group para makilala mo ang Diyos. Huwag kang mag-depend sa tao, magdepende ka sa Diyos. Kaya nga, tingnan mo kanina, binasa natin sa Matthew 6:31-33. Now, tingnan mo, ang sabi sa verse 34, huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Ang sinasabi dito ay huwag ka mag-alala sa mangyayari kinabukasan. Hindi ibig sabihin na huwag ka na magpaplano, huwag kang gagawa ng mga matatalinong desisyon. Ang sinasabi, huwag ka na magkaroon ng anxiety, huwag ka na ma-depress. Bakit? Kasi kung hahanapin mo ang Diyos ngayon at ipagkakatiwala mo ang iyong problema ngayong araw sa Kanya, ay siyang bahala dito. Pangalawa, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari bukas. Kaya alam niya din kung anong kakailanganin mo para bukas. Ang sinasabi niya sa'yo, magtiwala ka muna sa Kanya ngayon, day by day. Hindi mo kayang isolve ang lahat ng problema mo na pang isang buwan o pang 6 na buwan o pang isang taon kung hindi day by day. Umasa ka sa Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para lang matupad niya ang purpose sa buhay mo na sinisikap mong gawin dahil inuuna mo siya sa iyong buhay. Pero kung hindi mo siya inuuna sa iyong buhay, paano kanya maiingatan? Paano niya mabibigay sa iyo yung provision at protection na kailangan mo? Malayo ka sa direksyon na pinapapuntahan niya sa iyo. Hindi nai-impress ang Diyos sa iyo sa dami ng minemorize mong verse. Hindi mai-impress ang Diyos sa iyo dahil nakikipagdebate ka. Hindi mai-impress ang Diyos sa iyo kapag nakikita niyang inuuna mo siya sa buhay mo. Nagdedepende ka sa Kanya sa pangangailangan mo. Hihingin mo ito sa Kanya sa panalangin. Doon siya mai-impress sa iyo. Merong mag-asawa sa kapatiran na umattend sa isang camp. Sila isa sa mga leader sa mga kabataan. Kaya lang yung babae ay buntis. Mainit na mainit doon sa lugar na pinuntahan nila pero kahit na ganito yung sitwasyon, ay nag-enjoy naman yung mga bata. At nung hapon na dahil malapit lang naman ang bahay ng mag-asawa sa camp, ay umuwi muna sila. Kaya lang pagdating sa bahay, ay yung babae ay dinugo. At nung kinabukasan nga, pumunta sila sa doktor. Sinabi ng doktor na yung bata ay wala sa sinapupunan. Kaya siya ay dinudugo. At ito ay isang delikadong sitwasyon para sa kanya. At sabi ng doktor nung araw na iyon, ay mahiga lang siya at huwag gumawa ng kahit ano. At yung asawang lalaki naman ay bumalik na sa camp upang gawin niya yung kailangan niyang gawin. Mangyak-ngyak niyang sinabi sa kanila ang sinapit ng kanyang asawa. Kaya nagkaisa ang lahat na manalangin. At nung nag-worship na sila kasama yung mga grade 4 at grade 5 na mga bata, sinabi nila dito yung nangyari doon sa babae na leader nila. Alam mo, yung mga bata ay talagang nagsimulang manalangin na may buong pagtitiwala sa Diyos at tuloy-tuloy hanggang hapon, hanggang gabi. Kinabukasan nung bumalik yung babae sa doktor, ay sabi nito, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Una, yung baby mo humiwalay sa iyong sinapupunan, which is sobrang rare. At hindi yun nangyayari basta-basta. Pero ngayon naman, mas lalo pang kababalaghan ang nangyari dahil ang iyong baby ay naroon na ulit sa iyong sinapupunan. Kahit minsan sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kaya ngayon, umuwi ka na at pwede mong gawin kahit ano. At alam mo, yung mag-asawa, tuwang-tuwa. Bumalik sila sa camp at kinuwento nila ang nangyari. At nung araw na yon, ang daming mga kabataan ang nagpabaptize. Na-realize ko, kailangan natin yung childlike faith ng grade 4 at grade 5 na naniniwala na walang imposible sa Diyos at sasagutin niya yung ating panalangin. Number 2, paano natin palalaguin yung ating childlike faith? Open to learning. Kailangan natin maging teachable. Ang bata ay hindi nag-aalala kung mayroon isang bagay na hindi niya alam.
Kung hindi, magtatanong lang siya. Hindi siya mag-aalala na baka pagtawanan siya o bumaba ang tingin ng mga tao sa kanya. Bakit? Dahil gusto niyang matuto. Kung ikaw ay magulang, minsan makukulitan ka sa iyong anak dahil tanong ito ng tanong. Bakit ang kotse kailangan ng gas para tumakbo? Bakit may ulan? Saan ito galing? Bakit ang mga puno nagkakaroon ng bunga? Kaya lang, nakakalungkot dahil kapag lumalaki na tayo, nagkakaedad na, nagiging busy na sa iba't ibang bagay, ay nawawala na yung desire natin na matuto. Nawawala na yung ugali natin na magtanong para matuto. At minsan nga sinasabi natin kapag meron tayong hindi alam, sasabihin lang natin, I don't know and I don't care. Sinarado na natin ang ating isip. Kaya nga ito'y nakakalungkot. Kasi pati sa mga bagay ng Diyos ay humihinto na tayo na matutunan ito. Kaibigan, ang childlike faith ay palaging nagtatanong, palaging gustong matuto, palaging open ang kanyang puso para mas makilala pa ang Diyos. Nakakalungkot, minsan sasabihin ng isang Kristiyano, alam ko na yan. Kaibigan, kahit kailan ay hindi ka darating sa point na naka-arrive ka na. Lahat tayo ay disciples na ang ibig sabihin ay student o learner. Walang katapusan ng pag-aaral natin, kaya nga importante na meron tayong childlike faith. Kasi ang danger ay nagkakaroon na tayo ng pride at tumitigas na ang puso. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 13:15. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan na makinig ang kanilang mga tainga. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kaibigan, nakita na ng Panginoong Hesus yung mga tao na titigas ang kanilang puso. Hindi na ito teachable. Mahirapan na sila makapakinig dahil ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Hindi na sila interesadong lumago. Hindi na sila magsusuri. Pero kaibigan, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, ikaw ay anak ng Diyos, ay hindi ka titigil na matuto. Ikaw ay mananatiling merong teachable heart. Kaya nga sabi ni Pedro sa unang Pedro 2:2, kung magkagayon gaya ng sanggol na bagong silang, nasahin ninyo ang dalisay na gatas na ukol sa espiritu upang lumago kayo. Kaibigan, ninanasa mo ba sa iyong buhay ang salita ng Diyos? Pinag-aaralan mo ba ito upang ikaw ay lumago? Kapag merong tao na nagsasaway sa iyo, ikaw ba ay open at nagpapakumbaba sa koreksyon ng iba? Kapag ikaw ay nagtatanong, tama ba ang iyong motibo? Nagtatanong ka ba dahil gusto mong matuto o nagtatanong ka para ipilit mo ang nalalaman mo? Kaya nga, kung ikaw naman ay leader, ay kailangan mong ipadama sa iyong mga members na okay lang magtanong. Na ipapadama mo sa kanila na hindi siya mababang Kristiyano kasi nagtanong siya. Kung hindi sa halip ay i-appreciate natin yung mga nagtatanong dahil gusto talaga nilang malaman ng katotohanan at sundin ito. Kaya nakakatuwa dahil minsan may mga tao na nagtatanong, ganito po yung sitwasyon ko sa aking relasyon. Ano po ang gagawin ko dito? Gusto ko pong sumunod sa Diyos. Ganito po yung sitwasyon ko sa opisina. Ito po yung nature ng trabaho ko. Nakakalugod po ba ito sa Diyos? Ano po yung gagawin ko? Kaibigan, kailan ka nagtanong sa Diyos na, Lord, ito bang paraan ko ng paghawak o pag-manage ng aking pananalapi ay nakakalugod sa iyo? Paano ko ito mapapaunlad sa paraan na magbibigay ito ng kaluguran sa iyo? Lord, mas mahal ba kita kaysa sa aking time, talent, at treasure? Na ipapakita ko ba sa iyo na ikaw yung priority ko sa aking time, talent, at treasure? Lord, turuan mo ako. Gusto ko pong sumunod sa inyo. Kaibigan, kailan mo tinanong ang iyong asawa, Sweetheart, paano ako magiging mas mabuting asawa sa iyo? Mga anak, paano ako magiging mas mabuting tatay o mas mabuting nanay sa inyo? Nasaktan ko ba kayo? Sa paanong paraan? Sasabihin nyo sa akin upang mabago ko ito at maipakita ko sa inyo na kayo ay mahal ko. Gusto ko mag-improve dahil mahal ko ang Diyos at mahal ko kayo. Na-realize ko na yung mga epektibong tanong kapag ginagawa natin ay mas maiintindihan natin ang problema. Maiintindihan natin ang mga issue. Naririnig natin yung mga mahalagang feedback. Makakagawa tayo ng mga solusyon. Makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon na kailangan natin para mag-improve sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya kaibigan, importante na hindi tayo hihinto na magtanong. Hindi tayo hihinto na magkaroon ng teachable heart. Yun ang childlike faith.
Yung wala kang iniingatang reputasyon. Ayoko magtanong kasi baka isipin nila na wala akong alam. Kaibigan, hindi ka matututo kapag ganyan ang mindset mo. Hindi ko alam sa inyo, pero ako araw-araw humihingi ako ng wisdom sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Lord, ang laki po ng responsibilities na binibigay mo sa akin. Hindi ko po ito kaya kung hindi nyo ako bibigyan ng wisdom. Hindi ko po kaya na pamahalaan yung kumpanya na ipinangkatiwala mo sa akin sa paraan na magbibigay ng glory sa iyo. Hindi ko po kayang pamahalaan itong ministry na ibinigay mo sa akin sa paraan na makapagbibigay ng glory sa iyo kung hindi mo ako bibigyan ng wisdom. Araw-araw hinihingi ko sa Diyos ang direksyon. Bakit? Kasi ayokong magkamali. Kung gagawin ko sa sarili kong paraan yung mga bagay-bagay at hindi ko ito ikukonsulta sa Kanya, ay magkakamali ako. At hindi ito pagpapakita ng pagdedepende ko sa Kanya. Hindi ito pagpapakita ng teachable heart. Ang childlike faith ay pagpapakumbaba para matuto. Inaamin niya kapag meron siyang hindi alam. Inaamin niya kung minsan nagkukulang yung kanyang pananampalataya. At ang ginagawa niya, humihingi siya ng tulong. Kaibigan, ang childlike faith ay hindi perfect faith. Tandaan natin na darating yung time na maaari tayong magduda. Pero hindi ito mananaig sa atin kung meron tayong childlike faith. Maaring darating yung time, madadapa tayo, pero kung meron tayong childlike faith, babangon tayo, pupunta tayo sa ating accountability and prayer partner. Sasabihin natin, kapatid, tulungan mo ako, nadapa ako dito sa kasalanan na ito. Ano yung aking gagawin? Ipanalangin mo ako. Tulungan mo ako. Kaibigan, ganito yung merong childlike faith. Laging handang matuto, laging handang magbago. Now, pag-usapan natin si Apolos. Siya ay isang matapat na tagapaglingkod ng Panginoong Yesus. Siya ay nakilala dahil siya ay may teachable heart. Basahin natin yung Gawa 18:24-26. Dumating sa Efeso ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos. Siya ay isang lalaking taga Alexandria na magaling manalita at may malawak na kaalaman patungkol sa mga kasulatan. Ang lalaking ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon. Yamang siya ay may maningas na espiritu, sinalita niya at itinuro ng walang kamalian ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Ngunit ang nalalaman lamang niya ay ang patungkol sa bautismo ni Juan. Siya ay nagpasimulang magsalita ng buong katapangan sa sinagoga. Nang marinig siya ni na Priscilla at Aquila, siya ay isinama nila. Ipinaliwanag nilang maingat sa kanya na walang kamalian ang daan ng Panginoon. Na-realize ko na si Apolos ay may teachable heart. Hindi niya inisip na nasa kanya na ang lahat at magaling siya. Kung hindi ang iniisip niya, kailangan ko pa mag-improve. Kung sa bagay, may karapatan naman sana siya magmalaki kasi tingnan mo ang kanyang credential. Sa verse 24, siya ay galing sa isang kilalang syudad sa Alexandria. Siya ay isang taong edukado, mataas ang pinag-aralan. Tapos, marami siyang alam sa kasulatan. Tapos, sa verse 25, tinuruan din siya sa katuruan ng mga Kristiyano. Meron din siyang spiritual gift ng pagtuturo. Nagturo din siya accurately at sa verse 26, nagturo din siya ng buong katotohanan at pagsisikap. Grabe, ang dami niyang credential. Basahin natin yung susunod na talata kung paano siya nagtagumpay. Sabi sa Gawa 18:27-28, nang ibig niyang dumaan sa Akaya, sumulat ang mga kapatid sa mga alagad na tanggapin siya. Nang dumating siya roon, lubos siyang tumulong sa mga sumampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ng hayagan ang mga Hudyo. Ipinakita niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ang Mesayas. Wow, nakatulong siyang lubos sa mga kapatiran at dinaig niya ng hayagan ang mga Hudyo. Now, ano yung susi ng tagumpay ni Apolos? Ang susi ay dahil siya ay teachable. Kung babalikan natin yung verse 26, ay hindi niya sinabi kay Priscilla at Aquila na nagpaliwanag sa kanya na alam ko na yan, ako pa. Ang taas ng pinag-aralan ko, kabisado ko ang Bible. Hindi. Nakinig siya kay Priscilla at Aquila. Dahil dito, ay ginamit siya ng Diyos ng lalong may kapangyarihan. Dahil naging tama ang kanyang puso at tama ang kanyang ipinapahayag na si Jesus ang Mesayas. Kaya kung matagal ka ng Kristiyano, sumali ka sa discipleship group
para matuto at lumakas ka. Kung ikaw naman ay D-group leader, huwag kang makontento. Umattend ka ng equipping tuwing Wednesday. Araw-araw makipag-usap ka sa Diyos, mag-aral ka sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Nakakalungkot kasi may mga leader na nakontento na at hindi na nagsikap lumago. At kadalasan nga hindi na umaattend sa kanyang upline. Kaibigan, tanungin mo kung sino ka. Ikaw ba yung taong merong childlike faith? Suriin mo kung totoo ito sa iyong sarili. I am willing to listen more than talk. I admit when I am mistaken. I observe before acting on a situation. I am able to agree to disagree. I desire information more than answers. I enjoy asking questions. I am open to suggestions and new ideas. I feel comfortable asking for advice or directions. I am patient and a willing student. I enjoy reading for information that is practical and applicable. I seek out new perspectives on the questions of life. I can appreciate criticism without being deeply wounded. Kapag totoo sa buhay mo ang mga statement na ito, ay praise God, ikaw ay teachable. Pero kung hindi, ay kailangan mo mag-improve. And lastly, number 3, paano tayo magkakaroon ng childlike faith? Wonders with awe. Kaibigan, kailan ka huling namangha sa Diyos? Ang childlike faith ay yung patuloy mong pagkamangha sa Kanya. Hindi natatapos yung pagkabilib mo sa Kanya na wala siyang katulad at wala siyang kapantay sa kapangyarihan. May isang istorya sa Bible na yung mga alagad ay hindi napalayas ang masamang espiritu sa isang bata. Kaya dinala ito sa Panginoong Hesus. Sabi nung tatay na simula pagkabata ay sinapian na ito ng masamang espiritu. Basahin natin ang Marcos 9:22-27. Madalas siyang itapon sa apoy at tubig upang siya ay patayin. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Mahabag ka sa amin. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumampalataya ka, ang lahat ay maaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. Kaagad na sumigaw na may luha ang ama ng bata. Sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Nang makita ni Jesus na patakbong dumarating ang mga tao, sinaway niya ang karumal-dumal na espiritu. Sinabi niya, espiritu ng pipi at bingi, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok sa kanya. Ang espiritu ay sumigaw, pinangisay ang bata at lumabas sa kanya. Nagmistulang patay ang bata na anupat marami ang nagsabi na patay na ang bata. Ngunit nang hawakan siya ni Jesus sa kamay at ibangon, ang bata ay bumangon. Narealize ko na sa verse 22 ay nagdududa ang tatay na kayang pagalingin ng Panginoong Hesus ang kanyang anak. Ang sabi niya, kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Narealize ko ang childlike faith ay hindi perfect. Minsan nagdududa ka, pero ang childlike faith ay umaamin sa kanyang pagdududa at hinihingi sa Diyos na palakasin ng kanyang pananampalataya. Hindi ka magpe-pretend na ikaw ay super Christian. Hindi, tingnan mo, nung sinabi ng Panginoong Hesus na kung sumampalataya ka, ang lahat ay maaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. And then sabi nung tatay, sumigaw na may luha. Sabi niya, sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Grabe, ito ang childlike faith. Wala kang pride. Sabi niya, inaamin ko kulang po yung pananampalataya ko. Palakasin niyo po ang kawalan ko ng pananampalataya. And then, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ipinakita niya yung pagpapagaling niya sa kanyang anak. I'm sure, yung tatay ay lumago ang kanyang pananampalataya dahil sa pinakita ng Panginoong Hesus, ang pagpapagaling sa kanyang anak. Narealize ko kapag inaamin mo na kulang ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at gusto mo itong palakasin, ay ipapakita niya sa iyo yung kaya niyang gawin sa buhay mo upang lumago ang pananampalataya mo. Bakit? Ang gusto niya ay patuloy kang mamangha sa Kanya. Patuloy mong hanapin yung pagkilos niya sa buhay mo. Now, tanungin mo ito sa sarili. Kailan mo huling naranasan yung pagkamangha mo sa Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay mo? Now, maaaring sinasabi mo, parang wala akong matandaan.
Kaibigan, baka kaya hindi ka namamanga sa kanya ay hindi mo nararanasan yung pagkilos niya sa buhay mo. Marahil hindi ka nananampalataya sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Hindi ka nananampalataya na pwede mong hilingin sa kanya na dadagdagan niya ang iyong pananampalataya, na ipapakita niya sa iyong mga mata yung pagkilos niya sa mga bagay na imposibleng mangyari. Na-realize ko yung mga bata, gustong-gusto ng adventure. Gustong-gusto nila ng discovery, na makatuklas ng mga bagong matututunan. Gusto nilang patuloy na nag-e-explore at natututo. Kaibigan, ganito yung childlike faith. Palagi kang nag-aabang sa gagawin ng Diyos. Excited ka na alam mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo ay magagawa mo at matutupad mo ng buo ang full potential na dinisenyo ng Diyos para sa iyo. At dahil doon, meron kang kasiglahan araw-araw na bumangon at tanungin ng Diyos, Lord, anong adventure natin ngayon? Anong gagawin ko para sa iyo? Anong ipapakita mo sa akin ngayon? Sabi ni George Mueller, faith does not operate in the realm of the possible. There's no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Kaibigan, anong gusto mong masaksihan na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Simulan mo lakihan ng iyong pangarap. Lakihan mo na sobrang laki ay hindi mo iisipin na kapag nangyari yon dahil yon sa iyong lakas at galing. Kung hindi, lakihan mo ang pangarap mo para sa kaharian ng Diyos. Dahil pag nangyari yon, alam mo na ang Diyos ang kumilos para sa iyo. Maging excited ka para dito. Alam mo na natutuwa siya, na nagtitiwala ka sa Kanya, na kaya niyang tuparin ang vision na inilagay niya sa puso mo. May isang bata na kasama yung kanyang nanay. Nagpunta sila sa isang drugstore. At doon sa drugstore na yon, merong bote ng candy. At yung bata, titig na titig doon sa mga candy. Then yung may-ari ng drugstore, tinignan niya yung bata. Sabi niya, gusto mo? Sabi ng bata, opo. Sabi ng may-ari, sige, kuha ka lang. Kaya lang, hindi kumikilos yung bata. Sabi ng may-ari, sige na, kumuha ka na kahit gaano karami. Pero hindi pa rin kumikilos yung bata. Hanggang sa yung owner, dinukot niya yung kanyang kamay doon sa garapon. At pagbunot nito ng kanyang kamay ay napakaraming candy ang hawak nito. At ibinigay niya lahat doon sa bata. At yung bata, tuwan-tuwa, punong-puno yung kanyang bulsa. Nung nakalabas na sa drugstore yung nanay at yung anak niya, sabi nung nanay, bakit nung sinabi sa'yo ng may-ari na kumuha ka ng candy, hindi ka kumukuha? Alam mo, napangiti yung bata. Sabi niya, mas malaki po kasi yung kamay nung may-ari kaysa sa kamay ko. Kaya siya ang inaantay ko na kumuha para ibigay sa akin. Alam mo, na-realize ko na dapat ganun din tayo mag-isip, na mas malaki ang kamay ng Diyos kaysa sa atin. Hindi natin iisipin na kaya natin magtagumpay sa sarili nating kakayanan. Kaya nga minsan hindi na tayo namamanga sa Diyos kasi nakaasa lang tayo sa sarili nating kamay. Hindi natin masasaksihan ang pagkilos ng kamay ng Diyos, yung laki ng scope ng kaya niyang gawin. Ang liit ng kamay natin, kaya may limitasyon lang ang magagawa natin. Kaya nakikita natin tuloy yung normal lang na nagagawa natin. Walang kamangha-mangha doon sa ating na-accomplish. Pero sa kabaliktaran, kapag hinayaan mo ang kamay ng Diyos, nagdepende ka sa Kanya. Sinabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko po ito kaya. Ikaw po yung kumilos dito. Susunod po ako pero not by might but by your spirit. I-accomplish mo kung ano yung gusto mong i-accomplish. Kaibigan, kapag ganon ang prayer mo, doon mo makikita yung miracle. Doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Doon mo makikita yung malaking kamay na kumikilos sa mga sirkumstansya ng iyong buhay. Doon mo mararanasan yung lasting fruit. Doon mo mararanasan yung pamumunga na gawa ng banal na spirito. Kaya ka nga magbabago. Kaibigan, simulan mong paunlarin ng iyong childlike faith. Kinuwento ni James Dobson kung paano niya namana sa kanyang tatay. Yung ugali nito pagdating sa pera. Ang tatay niya ay evangelist at umaasa lang ito sa love offering na binibigay ng mga local churches na pinupuntahan niya. Kaya lang, mas marami ang pagkakataon na yung binibigay sa kanya na love offering ay hindi sapat para sa kanyang transportasyon. Tapos may pagkakataon na
doon pa siya manunuluyan sa bahay ng isang pastor at nakikita niya yung mga anak ng pastor na may pangangailangan gaya ng libro, gamot at sapatos. Kaya sa huling araw ng meeting ay may mga magbibigay ng offering ulit sa tatay ni James para makauwi ito sa kanilang bahay. Kaya lang, ang gagawin ng kanyang tatay ay kukuha lamang ito ng sapat para makauwi. At yung sobra ay ibibigay niya doon sa pamilya ng pastor dahil nakita niya na marami itong pangailangan. Tapos yung nanay ni James ay babatiin naman yung kanyang tatay pagdating. At naririnig niya yung pag-uusap nila. Sabi nung nanay, naging successful ba yung revival nyo? And then sasabihin nung tatay ni James, oo, the Lord was with us. Then sasabihin nung nanay, magkano yung love offering na binigay sa'yo? And then sasabihin nung tatay niya, yun na nga yung gusto kong pag-usapan natin. Alam mo, sasabihin ng nanay niya, okay lang, alam ko na, binigay mo ulit yung love offering mo. Palagi sinasabi ng tatay ni James na ibibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan. May mga pagkakataon na naiipon yung mga bills na kinakailangan nilang bayaran. At nakikita ni James na yung tatay niya mananalangin. Sabi ng tatay niya, Lord, naging tapat po ako sa mga resources na binigay mo sa akin. Tumulong po kami sa mga nangangailangan. Nung sinabi mong tumulong kami, ngayon po Lord, kailangan po ng aking pamilya. Ang sabi mo Lord, magbigay kayo at ito ay ibibigay ko sa inyo. Kaya ngayon Lord, ito po yung aming sisidlan. Kayo na po ang magpuno nito. Alam mo, sabi ni James, nung ako ay bata, talagang pinapakinggan ko kung paano mananalangin ang aking tatay. At tinitignan ko kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanyang panalangin. Alam mo, sabi ni James, namangha siya dahil ilang araw lang ang lilipas, may darating na pera. Sabi ni James, hindi kami pinayaman ng Diyos, pero kahit kailan, hindi niya kami ginutom. May pagkakataon na minsan, may magpapadala sa amin ng pera na kasama sa isang sulat at eksakto yung halaga sa kung anong kailangan namin. Kaya yung aking pananampalataya sa Diyos ay lumago dahil ipinakita sa akin ng aking tatay at ng aking nanay yung pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa legacy ng tatay ni James Dobson, ay natuto siyang magtiwala sa Diyos na naging sanhi ng kanyang tagumpay bilang magaling na manunulat at tagapagsalita ng mensahe ng Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Tayo ba ay may childish faith o childlike faith? Anong kaibahan nito? Tingnan natin. Childish faith says good Christians don't have pain and disappointments. Childlike faith realizes God uses our pain and disappointment to make us more like Him. Childish faith says God helps those who help themselves. Childlike faith admits God helps those who admit their own helplessness. Childish faith believes God always answers prayer. Childlike faith realizes sometimes God answers with no or wait. Childish faith believes the closer we get to God, the more perfect we become. Childlike faith understands the closer we get to God, the more aware we become of our own sinfulness. Childish faith thinks good Christians are always strong. Childlike faith grasps that our strength is found in admitting our weakness. Childish faith says, I come to church to be fed, to worship the way I like, and to be encouraged. Childlike faith says, church is not about me, but about worshiping God. Childish faith believes I will learn all I need about Jesus in church. Childlike faith knows faith in Jesus is a relationship I will invest in daily. Childish faith comments, I've done my part, now it's time for someone else to serve. Childlike faith understands I'm done serving when God calls me home. Childish faith runs, I won't come to church if I have to wear a mask. Childlike faith quotes, look not only to our own interest, but to the interests of others. Childish faith complains, I won't come to church if the service is in the gym. Childlike faith believes, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Childish faith acts, that person offended me, so I am done with them. Childlike faith acts, I will calm down and seek to make things right. Childish faith overall is faith that remains immature and self-centered. Childlike faith overall is faith that grows, matures, and is God-centered and other-centered.
Kaibigan, saan ka dito? Childish faith or childlike faith? Dalayan ko na ikaw ay lumago sa pagkakaroon ng childlike faith. Kaibigan, maaaring na-realize mo na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung wala kang childlike faith. At ngayon, gusto mong manampalataya ng walang pagdududa. Ang iyong kaligtasan ay nasa kamay lang ng Panginoong Hesus na nagbayad ng iyong mga kasalanan. At hindi ito manggagaling sa iyong sarili. At marahil nagdesisyon ka ngayon na tanggapin na ang regalo na walang bayad, na buhay na walang hanggan sa iyo ng Panginoong Hesus. Kaibigan, manampalataya ka sa Kanya at ipahayag mo ito sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya kahit nasan ka ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin na walang bayad. Tulungan mo po ako na magkaroon ng childlike faith. Palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na maglingkod din sa iyo. Amen. Gusto mo ba sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapinghatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko sa inyo ang verse na John 3:16 ulit. Exercise natin sa kanya yung ating childlike faith. Sabi diyan, for God, the greatest lover. So love, the greatest degree. The world, the greatest company. That He gave, the greatest act. His only begotten Son, the greatest gift. That whoever, the greatest opportunity. Believes, the greatest simplicity. In Him, the greatest attraction. Should not perish, the greatest promise. But the greatest difference. Have the greatest certainty. Everlasting life, the greatest possession. Grabe, lahat ng salita dito sa John 3:16 ay the greatest dahil ito yung greatest expression ng kanyang pagmamahal sa atin. So, anong gagawin natin? Tatanggapin natin ito ng merong childlike faith. Maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos at meron siyang magandang plano sa atin. Palaguin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Paano? Trust confidently. Magtiwala ka na may kumpiyansa sa Kanya. Pangalawa, open to learning. Magkaroon ka ng teachable heart. Hindi ka hihinto sa pag-aaral ng Kanyang salita. At number 3, wonders with awe. Patuloy ka mamangha sa Kanya. Magkaroon ka ng sense of curiosity. Hanapin mo siya lagi. Asahan mo yung pagkilos niya at kapag ginagawa mo ito, ay matutupad mo ang satisfying na purpose ng Diyos sa iyong buhay. God bless.